Okay. Yawa. Yawa. Shalom, brother. Shalom ug maayong gabi. Ngayong gabi, mga kaigsunan nga nakaroon nag-appeal sa atong live streaming o sa atong recording. Nakaroon kita, Brad, sa episode number 37. 37. Mga kaigsunan. Sa atong programa, ang Tinago nga Kamatuoran. So, karon Brother Monkey Alyao, duha lang yapon ta. Yes. Tunay mga Dinubugan nga mga kakulian para kang Brother Sakak Banyo. Apan magapadayon ang atong buluhaton, mga kaigsunan. It is about the ancient name of the Father. Ang iyang pangalan yun nga karaan, Yahuwah, sumala sa Hebrew, Paleo, Yahudian. O ang anak usap mo, ang iyang pangalan mo, si Yahusha. Mga kaigsunan, kini mo ang atong gitumbok sa atong titulo ng programa, ang Tinago nga Kamatuoran. Kay natago man kini sa 2,325 ka mga katuigan. O morning sa atong programa, ato gayon nga ibalik atong ibandilya ang iyang tinuod nga ngalan aron nga masabtan, mahibalan o ang kadaghanan musugod na og tawag, brothers. So, muna atong tubong tuyo. Yes. Para sa atong mga disclaimer na to, Brad, sa atong disclaimer ani. Okay, sa makausapa, maayong gabi or shalom sa ato ang mga sugid nga mga viewers, mga kaigsunan, kung tanan nga nagapadayon sa subaybay sa atong programa, ang Tinago nga Kamatuoran. Once again, ang atong programa nagahatag kini, nagatuhod og pagdasig sa matag usa nga mobalik diha sa pinaka karaan nga dalan or ginatawag nga ancient path, ang gingon diha sa Jeremiah chapter 6 verse 16. Kadiin atong masayran as you will listen more of this program, ang Tinago nga Kamatuoran, about sa pinaka real name nga nagsukat gyud, nag-ugat gyud diha sa ginatawag nga Hebreo Paleo nga tam or sa restored Yahudian. O once again, ang atong programa wala kini nagatumbok or naga-intent nga para mandaot o mag-atake o bisan kinsa, bisan unsa nga mga grupo, simbahan o personalidad. Apan naglayon kini, nagatumong kini sa pag-encourage, nagahatag usab og mga more information which is dili siya common nga gina-share sa mga simbahan or any pulpit nga permi nato nadungog diha sa magwawali. O daghang salamat sa atong magbubuhat nga si Yahuwah nga naghatag nato dako nga oportunidad. Yahuwah. So, mga kaigsunan, salamat po sa tanan nga naakaroon diha subaybay sa atong live streaming kung kamupod nga magapaminaw sa Republic. Yes. Sa atong pagpadayon, ato karon nga paminawon ang ingog sa Budyong kay Brother Mankial na kaingon niya sa Salmo 150, versikulo 3, nga diin patunggon ang shofar, ang Budyong, o pinagi ni Maday ang pangalan ni Aba Yahuwah. Okay, so atong paminawon mga kaigsunan ang ingog sa Budyong. Mga kaigsunan, nadungog na nato ang tiwog sa Budyong ug kini adunay mga pinasahi nga mensahe usab. Si Aba Yahuwah, Brother Mankial, kay bago na po lang atong topic karon. Yes, another topic, another information or message that we can learn. So igala mo ni siya ang atong topic karon, the hidden signs that Yahushua will return. Wow. So doon ang mga nakatagusan nga mga timaan ato na siyang ibandilya, atong iwadwad. They expose. Ato expose. Yes. Unsa kining mga timaan sa pagbalik.
niyo siya. Okay, so yun kaya na siya mentionan ng topic. Very interesting. Very interesting kayo. Kaya sa atong pagpadayon, mga kaisunan, doon ay mga versikulo rin nga among itanaw nga diin gusto na mo i-highlight sa dinipakita mo ato sa atong topic. Ako diri magpaambit kaninyo sa unang Samuel chapter 15 verse 24 ang ako diri nga pagkatanawon niya uban ka nato si Brother Makial. Tanawon niya ang Isias o Yesaya 45 versikulo 8. Okay, ako ang basahin na ang unang Samuel chapter 15 verse 24. Igala, Brother Makial, kung siya na context ni siya kang Haring Saul. Diba na ito siya instruction si Aba nga tanan ng mga animals dapat pamansyon sila. Sa diha nga mataki sila aning mao nga lugar. Kunya ang nahitabo kay si Amalek man siya no ang ilaha diri nga inuta hari nga diinatakiho nila. But diri wala na sunod ni Haring Saul ang instruction na pamansyonan apil ang mga animals. Wala niya sunod. But instead, iyang i-spare itong uban ng mga animals. Labi itong mga maayong, mga tambok o plastic na pa. Himsog, no? Himsog kay iyang ihalad. Buto siya ang background nini. So, diri sa versikulo 24, dingon diri ang pulong and Shaul, si Haring Saul siya, and Shaul said to Samuel, I have sinned, for I have transgressed the command of Yahuwah and your words, because I feared the people and listened to their voice. So, mo din ang resulta kung ngano nga ang hinungdan kung ngano nga wala masunod ni Haring Saul ang tanan nga sugo ni Aba Yahuwah tungod ay kay nabahin ang iyang kasing-kasing, no? Kay hadlok siya sa mga tao. Okay? Meaning, hadlok siya kung unsay reaction sa mga tao. O kung sundon niya ang tanan ng instruction nga pamansyon apil ang mga kahayupan. So, mo din na siya ang hinungdan no? Nga si Haring Saul wala makasunod or ingunta nakasupak siya sa sugo ni Aba Yahuwah kay lalagi ano na siya kahadlok sa mga katawan. Okay? Fear the people and listen to their voice. So, o din siya ang challenge na to, Brother Makial, kanang ano naging mga hindrances. Kung ano nga, ano na yung mga panahon nga ang tao, dili bitaw makasunod. Lisod pagsunod. Kay, kung gina, number 1, hadlok o unsay tingog, okay, unsay kasulti sa mga tao, unya unsa po'y unsay mga ideas, no, nga feedback nga atong pirmi madungog. Labi na akong gikan sa katawan. Yes. Okay. So sa tapa, kung ang tao di ay, kung ang iyahang tinguha, mao gayud ang please sa mga katawan. So ang resulta day na Brother Makial, dili na to masunod si Aba Yahuwah. So kumbaga, kung ato ni siyang i-simplify yun, no, naman tayo manultihon nga kanang namamangka sa dalawang ilog. True. Di ba? So, dili, klaro kayo nga dili pwede nga mamamangka ka sa dalawang ilog. Sisilong sa dalawang payo. Oo. No? No, nga diin, ang usa ka tiil dito, gusto nimong i-please ang usa, ni ang usa ka tiil po, gusto nimong i-please dito, di gid mo. Magiging lang ng bakang. Oo, bakang, no? So, higala mo ni siya ang kamaturan. Pero nakita po ni siya kang Haring Saul kay mo nahog siya na one-sided, unya ang iya diring tinguha mao ang pagtahod o ang pag-ila unsay kagustuhan sa mga katawan. Yes. So, mo din na nga mahimo siyang compromising, kumbaga. Compromise niya. Compromise siya. So, higala,
Mausan ni siya ang realidad sa amo dining nga mensahe. Kay 37 episode naman din siya. Sa tapa, kamo, ubay-ubay na po na inyong mga information na nakuha. Tingali ang uban, ganahan na nga mo start na og tawag. Okay? Yes. Pero naagi mga voices, na ay mga ideas nga ilang madumog, nga mo'y nagpugong, nga mo'y naghatag og hadlok, okay? Mo'y naghatag og imunta babag, no? Ganun nga, kadaghanan, dili gihapon mo tawag. Yes. Daghang kay dasig mga concern na Brother Monkey Al, nalita na kanang tingog sa kanabang the voices of the major religion kumbaga o denomination na ayaw lang magtawag ana mga kabrad, ayaw lang magtawag ana ngalana kay dili man mo atong nandan nga itawag sa atong grupo. Yes. Nya og pagtawag mo niya na unsa na may mitabo sa atong grupo, maunsa lang nata. Nasa mga pagpangadlok. Oh, ni pangadlok nga. Kasi matunglo ka. Oo, niya mawagtangan ng mga membro. Niya og mawagtangan ng mga membro sa naman lang ang ilahang. Di ba? O, di ba? Lagi mga dako kayo ng mga hagit. Pwede lang, Brother Monkey, pwede lang sa katong uban nga karang naagit bitaw sila kasing-kasing kung sa'y kagustuhan sa atong amahan, sundod nila. Okay, nasa mga bipilaan nga maskit pa o inunana ang ilang kahintang, pero dili sila mababagan kay mutik ba sa challenge? Oo, mutik sila sa challenge. Kunya, diagit makita na to kung unsa ka dako ang atong katinguha o kasing-kasing nga mo sulutan niya. Kay bisan pa o unsay mga hungihong o pagbadlong o ideas kadaghanan niya about sa ngalan nga para nila dili mao Digit kabugan. Digit kabugan. So, mo siya ang important lesson diri nga gusto na akong ipamit. So, hinaot nga kini maghatag og dugang kalig-on kanato nga nagtawag na sa ngalan. Yes. Okay, unya padani kita sa pagtawag ng mga ngalan. Bisan pa kung naay nagkontra na to, bisan pa naay wa malipay. Okay, kinahanglan nga padani gyapon na, no? Ang ato gyapon nga pagtawag na magapadayon. Magpabilin. Ayan na yawa. So, sa imong kapahin pa, isa na iwa, Isaiah 45, versikulo 8. Very challenging ang kini nga lakaw. Kini nga ato ang journey nga atong padayon nga bandilya sa atong programa. Din sa imo pagingon Brother Danaya nga taod na ta nga nagahatod sa ila daghan nga mga information. Din karon if mo ni nakabukaw sa inyong kasing-kasing na somewhat like, is this the time? Is this the right time nga mo tawag na bagyod ko? Mo ka na ang mga kaigsunan, kanang kumbaga ang conviction, and why not? No? O diin karon in connection sa imuhang gisaysay Brother Danayaan, sa apa po diri akong tanaw na ang gingon sa Yeshayahu or ang ginatawag nga Isaiah. Or sa Bisaya pa Isias. Or Isaias ang mga na. Nasa 45 verse 8. Okay, akong basahon mga kaigsunan. Ang gingon diri rain down, O Shamayam, from above, and let clouds pour down righteousness. Let the arats open, let them bring forth deliverance, and let righteousness spring up together. I, Yahuwah, have created it. Mo gikuan diri ni Abi Yahuwah, isaysay diri labi na sa ang connection sa iyang mga kinaiyahan nga iyang mga binuhat. So, sa Binisaya pa, iyang gisubok, iyang gisultian, pag-ulan kamo. Ug diin mga langit, gikan sa ibabaw, o pabukbuk kamo sa mga panganon, sa pagkamatarong, ablihi, yaua ang yuta, o pagbutho kamo sa kaluwasan, ug tubuti nga moturok, ang
ang pagkamatarong ako Yahuwa ang naghimo niini. No, gihatag yun o emphasis rin mga kaigsunan nga diin ang iyang mga kinahiyahan, mahimo nga ang langit ug yuta isip saksi. No? Ang langit ug yuta kiauhag nga moapil sa plano ni Yahuwa. This is where we can see nga pwede yun ang mahimo niya nga instrument, no, nga diin kumbaga kung karon na atay mga sinatian nga mga pag-visit, no? Like for example in the form of natural nga mga katalagman, calamities, nga diin nagpasabot kini nga ang tibuok binuhat nagkuan siya naghatag og koneksyon kay Aba. Yahuwa nga nagpanghimatuod, nagpamatuod sa buhat o kabubuton ni Yahuwa. If Yahuwa allows, kung iya kining kumbaga sa Binisaya, gitugot o gitugutan, mamahimo kini under His authority. And next, ikaduha nga punto, pagkamatarong o kaluwasan. Gipahimangno ni Yahuwa ang katawhan nga dawaton ang iyang pagkamatarong o kaluwasan. Kung din clear man sa ato karon mga kaigsunan, bisan pa man, I do believe partly sa tibuok nga nagdala o naghatag o mga mensahe diha sa ilang mga kasimbahanan, they are also trying their best na ilang gi-reveal unsa gyud ang kamatuoran. Pero sometimes mga kaigsunan, pero dili man kung wala gyud nimo gitinguha nga mo dig deeper gyud sa pinakaugat, you cannot know or you will not know the whole truth. Kumbaga naaray ginatawag nga 50-50 or partly mga kaigsunan. Mga importante dahil nga dapat mo kuan gyud kanang kung sa Tagalog pa dapat magsaliksik. Kung sa Binisaya pa bro, magtuon. Maglaw na nga Binisaya ang kabitan na mana importante dahil atog yung pangitaon mangita kita sa gingon pa diya sa Matthew or Matadyaw na we need to seek Matthew city. City nga tanan nga nakita o nangita makakaplag gayon. Ang tanang maayo o tanan nga maayong butang gikan lamang kang Yahuwa. Ug diin ang otoridad kang Yahuwa gyud mga kaigsunan. Ang gingon usab sa bersikulo nga ako si Yahuwa ang naghimo niini. Ug diin nagpakita nga si Yahuwa mo ang gigikanan sa tanan o labi na sa yuta sa kinabuhi ug tanang pagkamatarong ug kaluwasan. Gikan gyud sa iyaha. Una importante karon mga kaigsunan maka-develop kita o katong masasakan ta nga ang gi-arrange pagtuo pagsalig. Labi na sa karon mga kaigsunan challenging kay ang kinabuhi because there's many wickedness, many corruption, many form of darkness. Sa ginatawag ba nag-worst gid siya, nag-arise gid siya maayo sa ato ang time karon. Hindi importante mga kaigsunan kung madaog ta, murag kuan kayo siya kanang makasubo yun pamalandungan. Diin again kanina nagpakita nga si Yahuwa mao gikanan sa yuta kinabuhi ug tanang pagkamatarong ug kaluwasan. Excuse me. Sa ulahi nga punto, ang kahulugan, ang pinaka-fullness sa ginatawag nga espirituhanon nga kahulugan mga kaigsunan nag-auhag kini nga mo reveal gyud o mutumaw gyud nga ang gingharian ni Yahuwa mo fall down diri sa kalibutan. Right? Ang kamatuoran, pagkamatarong o kaluwasan moturok sa kinabuhi sa tao pinaagi kang Yahusha. Tinuod gyud mga kaigsunan in connection sa atong gisgutan nga
importante gyud na ang makabuild ta og relationship, no, kang abi uwa through Yosha. Una sa karon mga kaigsunan, amo gyud pa din nga gina bandilya ang pangalan ni Abi Uwa, ang atong buhat. He is an irreplaceable creator. Wala gyud makapuli kaniya. Una karon mga kaigsunan, if you can listen to the song later mga kaigsunan, sa atong mga sunod nga episode, ato ning awiton niya rather than ayaan. Ang title kay Pagtuo o Pagsalig. No, kung mong sumpayan yun na ang thought yun sa kanta, wala tayo lain nga gikuptan, kay ang bisan ng atong giisip na ato biyaan man din ato. Kaya tungod, ang atong pagtuo lamang, ang atong pagsalig, mao ang atong bakanti. Yadaya uwa. Yadaya uwa. Mga kaigsunan, nindot kayo pagpasabot diri sa ni Brother Monkey Al sa iyang ipasabot nga bersikulo o yan na atong appreciate may sunod nga Brother Monkey Al nga kung naaman tayo nganong naamay mga linog na mga super typhoon nga nakita ko kay mo ni ang tumong tuyo ni Aba no kanang iyang righteousness mag-iral niya ang mga katawhan makainom-duman to niya magsampit niya sa ilang pagsampit makasinati sila sa kaluwasan makasinati sila sa protection so diha magsugod ang ilang pagtuusan so muna mentionan nga kung naaman nato karon nga nagapaminaw labi na katong mga hingtungdan yun no nga nagrabihan no na kansang kinabuhi na kalas mga Bruce Marimanay huwag tangan ng balay huwag tangan paginabuhi pang mga putang sakit kayo na para nila Brother Monkey Al no kaya nagpapamita ko inaot nga sa hinahinay maka-move on kamo mga hingtungdan sa hinahinay mag-move on maka-recover and above all ang inyong mga pangunahuna nga ang tumong tuyog yun sa atong amahan kay aron nga kinong gialaw na niya ni tungod kay aron nga mag-iral ang iyang pagkamataro unya moabot ang kaluwasan. Okay, so muna visionan nga kumbaga ingon dito sa Jeremiah 29:11 nga walay plano ug tuyog si Aba nga aron sa kadaot but ang iyang tumong tuyog para sa atong maayo nga kaugmaon. Yes. So, muna mentionan na that being heard, ato karon nga ipasabot pagbalik ining ancient nga ngalan sa atong langitnon nga amahan ug niadiri sa atong tarpaulin mentionan ang kining bitaw na nga tetragrammaton upat ka mga litra o ni siya ang nagdala sa pangalan sa mga amahan Ya or letter Y Yad mga isunan following Ha or AS. Kaya basahon siya as Ya and then followed by U or Uwa. Okay, ang modern basahon na siya as Wow. Pero sa ato sa Yahudian U gina siya. U or Uwa. U. Then muna may mo siyang Ya, U. Then following another Ha which is basahon siya as AH. Kaya mahimuyo siya nga Ya-U-A. Simple as Ya-U-A. Ya-U-A. Yes. Nindot kayong versikulo nga atong ipamatuod diha nga Salmo 8, no? Versikulo 2. Yes. Na diha sa ngapil o diha sa mga bata, malabi na itong mga maong pagkatao, no? Mga masuso, na diin ang pagdaig samahan. Na nagyod sa ilahan nakabuild in sa ilahang baba ug sa ilahang singgit uwa di ba so literal gid mentionan nga isulti sa pulong na sa Salmo 8 versikulo 2 unya nasulti po na Brother Monkey Al sa Mateo 21 versikulo 16 nga mawagin na pagkasulti so nasulti sa Taaliam o sa Salmo sulti po sa Matthew 21 verse 16. Yadaya uwa, may sunan. Okay, as we continue and move on sa
ato ang pagpasabot, we always emphasize nga gikan gyud sa Hebrew palihotang nagasukat ang pangalan sa amahan o sa anak. Muni sa another letter, no, 5 Yehudyat letter of the name of our Messiah, Yahusha, and it reads from right to left. Muna kani siya nga letter, the same as no, Yad or Yod, mga kaigsunan stands as letter Y. Another is Hey or Ha, which reads as or AH. Muna we can form already as Ya. Okay, another is U, nga letter sa Yehudyat or sa Hebrew Paliyo. Muna we form Ya-U. Muna, parehas na mga kaigsunan, no? Because ang gingon sa Yaukanan or John 5:43 nga, the name of the Son bears the name of the Father. Muna, Ya-U, followed by Shan, the letter Shan. Okay? Next is the Ayan. Okay? Kung ato i-read all together, Ya-U, Sha. Muna mga kaigsunan, that's the name of the Son, our Messiah, Ya-U, Sha. Which means, Yahuwah or Yahuwah saves or delivers. And you can see it sa Acts chapter 4 verse 12 na wala laing nga ngalan yun. Nung gihatag sa langit, silong sa langit nga ang tanan ng mga katauhan magasangpit sa pangalan sa atong manluluwas. Kasi Yahusha. Yahuwah. Maisunan. So, mo kato ang atong pag-review sa pangalan kayon ni Apo Yahuwah and Yahusha Hamashiach. Sa ato karon nga pagpadayon, maisunan, ari kita sa atong main topic. O ni siya, no? Lidon kayo ni siya, the hidden signs that Yahusha will return. So, sa man kini ka mahinungdanon nganong magtuon man ta ani nga topic, no? Sa may atong hinungdan ani. Susama sa mga gi-mention or gi-tudlo sa mga magwawali diha sa pulpito nga ang ginatawag ng proseso unsay mga timaan nga sa pagbalik ang uban naga-mention og mga rapture, ang uban ay mga pre-trib or sama nga pre-trib, post-trib, mid-trib. Yes, mid-trib. Okay. And apay sa times of dispensationalism. Muna ang mga kumbaga somewhat nga na take up no sa kanigatoon diya sa seminaryo. Yes, sa sa Bible School. Okay, but as we give emphasis sa atong topic karon nga unsa man gyud ang giingon sa kasulatan. Ang main points diri ang mga kaigsunan according to the scripture references, ang point na to kinunhan Brother Danaya mao ang moral decay and corruption in the world. Mga kaigsunan, very kay sa tong kaimtan sa Pilipinas, no? Timely kayo. Timely kayo. Wow. Ang katauhan, kasagaran karon live selfishly. Selfishly. Yeah. Next is dishonestly. Wow. And without respect for truth. Kuha din siya mga kaigsunan, kanang makita ni mo nga mo na gyud ni literal nga nitabo sa kalibutan karon. Because mo na ni ang ginatawag nila kung atong balikan nagingon sa una nga mga topic about last days or sa mga end times prophecy. Mo ni ang gihatag nga bukat ng mga pulong mga kaigsunan nga katawhan sagad karon mga selfish na. Say Bisaya sa selfish. Hakog. Yes, mo sa hakog or dili na matinud-anon. Nya wala nay sakto o di nakabalo mo respeto sa kamatuoran. Ug diin ang sala ug ang pagkawalay balaod nisaka ug nagkagrabe. According to
Okay, Mateo 24, versikulo 12. Muni ang atong pasukaranan, mencionan, muni atong basis sa unang punto, moral decay and corruption in the world. Makita sa Mateo 24, versikulo 12. Yeah. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. So, sa manisip, ani tungod kay ang tungod sa pagsaka, sa pagkawalay, o pagkagrabe sa pagkawalay balaod, ang gugma sa o kadaghanan, nagkabugnaw yun. Nya, sa may but pasabot ko yun, o ahaba, or gugma, according to the scripture. Ang atong makita gyud nga word nga ahaba or gugma according to Yehudiyat, walay lain. It is equivalent to the Torah. Because His word is love. And love is equivalent to His Torah. Ang pulong niya, gugma, o ang pulong mao ang Torah. So, muna siya, Brother Makial, labi na magtanaw kita sa dagan sa itong nasod, no? Ingon tao lawless yun, no? Kay even gani ang mga sa Tagalog pa mambabatas, no? Or padiha nga sila ang tagid nagapanday sa mga kabalauran, pero sila mismo sa ang involved sa mga issue nga karon may tungod sa corruption, no? Bugat kayo nga usa di kada kong example nga ni grabe yun ang lawlessness. Dili lang ni siya, Brother Makial, sa panghitabo sa itong gobyerno, but even sa mga kasimbanan, di ba? Kay ang uban, ingon man nga, wala na tayo ng mga palaot, kay panahon na sa karaang panahon. Yes. Ingon man ang karighanan na. Muna'y mahitabo yun. Kung imo waton ang balaod nga equals to His love. And dili na ito makita mga kaigsunan nga dili na ta kabalong mo identify what is righteous and what is wicked. Nga diri giingon sa ato ang mensahe nga ang tinago nga timaan mao nga ang katarong ug ang kadautan baliktad na. Imbis nga sa mata sa ato ang magbubuhat mo ni matarong or sa mata sa tao, iyan ang balihod. Mo ni nahimo na nung mga kaigsunan, dili na mao. It shows nga ang katapusan adool na. So, mga kaigsunan, realistic ay ni siya kay sa atong pagpaminaw sa mga balita. Usahay siguro ang uban makaingon ta napabakay paglaong ng atong nasod, no? Hindi pinakadakong pangutana. Ay sunan nga uban mga upload na lang kay lagi murag wala nagi sa Tagalog pa makakabawi pa ba ang Pilipinas. So, ikaw mo ni siya ang relevant kayo nga diin nga nung nakakita po ninyo na tungod kay akin ato ni gitanaw, Brother Makial, nga sign nga diin ang tama himuon nga himuon nga mali niya ang mali himuon nga tama nagkabaliktad yun, no? Ibis nga katarong ang mata sa tao dautan nung ka. Ug ang sa another side po, bisan dautan or mali, mahimo na kang sakto. So, muna misyonan, no, nga timaan nga atong i-highlight nga din hapit na gyud ang pagbalik ni Yosha. Arita sa ikaduha. Yes. Wars o gubat, conflict and unrest everywhere. So fighting between nations, di ba?
Mugin nagkakahitabo. Even sa wala pa ta nag-discuss ani, daghang kayong mga panghitabo, Brother Malkiel, nga makaingon ta nga nasod mo go against sa kanasod or mga grupo sa mga nasod, okay, mo go against sa lain po ng mga grupo sa mga nasod. Di ba? Kung imong tanawon ron ang dagan pananglitan ang US, okay, kung sa mangin ang kasagaran nga challenge karon nila, di ba? Ang issue niya ron sa Hamas, di ba? O na usa sa mga issue niya nga kanunay gid nilang kanunay silang na-challenge nila, okay? And other than that, tapos ay mga alaing issues sa uban ng mga dagkong nasod, sama sa China o sa Russia o sa paniha. Nagi mga ingunta rumors of war. Rumors of war. Yeah. Tanaw po na ito ang Middle East. Isa mga kasagaran mo kontrahan ng Israel, di ba? Sila gid ang sila gid ang mag-abot. So, mga ikisanan mo na nga ini mga conflict, mga wars and conflict siya nga naghatag o ingunta nga kagubot. Yeah. Wala na yung kapahulayan, restless na ang tibo katawhan ka. Kining issue, Brother Malkiel, sa kinag-digitize na ba? O, di ba na yung mga mga nasod karon na nag-protestaan, di ba? Mo naman ni ang idusok, ipatuman, mahimo ng cashless na? Yes, digital ang content. Ilang pamaagi. Whether it is payment, whether it is ID, natanan, digital na. I-systematize again. Nalagay sila ikuan nga sistema. So muna, nakakos na siya unrest. Kay, siyempre, daghan mo mapiktuhan na labi na katong mga katawan na naguna-una pa sila nga naging sila kaas ng magunitan kay na sila gusto nilang tabangan, gusto nilang paliton anytime. It will go directly. O even wala sila yung mga online na kuan. Pwede na nila mahirap, di ba? Sort of, makita niyo kung wala ka ng sistema, kung napatuman na hindi na nga nakadali. Kung nagukidal lang kuan yun, ng literal nga magunitan, you can give directly. But other than that, kung wala ka nakasuludan na sa sistema, dili ka registered, ka na. So, lisod yun. Lisod. Ang uban, nga dili mo sapin yan mo na makakos siya kuan unrest. Okay, so muna fighting between nations, political chaos, sama sa what's going on sa Pilipinas, di ba? There's really a political chaos. Grabe sa nag-abot ng mga dagkong mga dagkong mga politician, no? Na yung mga bugat ng mga revelasyon. Na yung mga bugat ng mga revelation. Nagingin karon, nag-viral. O somewhat dako ka siya impact sa ato ang nasod. In terms of peace and order, in terms of economy, okay na kung siya impact. Siyempre, usin ang manunggan niya sa mga rally o mga pundok-pundok. Manungog sa nasa laing nasod. Yes. So, muna nga, kung kana madunggan sa laing nasod, so muna mo apekto na ang ilang mga investment sa atong nasod sa. Yes. So, muna dahil ako siyang impact, labi na sa ingunta sa ekonomiya. Tama. But again, sa atong nasabtan na, Brother Malkiel, there is really ongoing nga mga pag-move towards moving sa katong gitawag nila one world religion, one world currency, and one world government. Government, yes. Diin, pagkahimuon yun ang gitawag nila maghimo o kagubot, okay? Kay aron nga sa may tabo na someone nga mo arise nga leader kunya mag-offer siya o kalinaw pero di angay kumpiyansa kay ang kalinaw nga i-offer niya o ano na siya iya sa kalibutan
Kumbaga, kalinaw. advertisement lang. Oo. Yes, but ingon niya sa John chapter 16, 33, no? Nga si siya ingon nga nadaog ko na ang kalibutan. Ingon pa niya, ang akong pagigdait, mag-auban ka ninyo, dili, kining mo nga pagigdait, dili kinahatag sa kalibutan, Yes. kung dili hatag ko ni kaninyo. Sa tapa, inikabot na ng panahon na ay chaos karon, na ay kagubot karon, niya sa hinahinay na ay mo lutaw nga buhatag ko no ay kalinaw, pero dili niya ito mo ay tinuod na kalinaw. Madaya na ng word is come. Oo, sabi nga. So, patuloon ta nga oo. for the peace and order, Oo. for the good, no? Benefit sa Mm. kataghanan. Pero dili niya eh. Dili din. Yan dugang pa ni sa ato nang na-highlight ni Brother Michael. Natural disasters and famines are more frequent. Okay? So, natural disasters, di ba, nahitabo sa toa. Mo yung Linog. nag-tabo yun. 2 times diri sa Cebu, Cebu niya. yan sa Mindanao. Grabe sa Ugo. Sa Bugo, kapila kalibo na ng aftershock. Halos kadakuan mo ito na ugay yun. More than 1,000 aftershocks na siya, no? Okay, so muna, bisa na, no? Disaster niya. Recently, duha ka super typhoon, no? Tino o Uwan. Tinuuan. So, murag-murag di man tayo sa usano? Ya, nanasa ko na yung musod. Oo, okay na yung sunod. Katingalahan kayo ni siya, Brother Maki, ang mga makita po, no? Okay. Sama itong Uwan, di gawas na yung balik man. Di ba? Di ba ko kita nakasunati ka na ito ba, no? Na yung mga kuwan daw. Naging mga tiliman o no nga. Kalimutan. Lagsaon kayo ng bagyiwa kay ni gawas na. Kanya man, suwanan sa tutuan, tapos Taiwan niya, taon. Gusto mo ba? Bubalik sa So, Ay. wala may sunod nga kini mga imaan kini nga mga abnormal na yun, no? Ang Dili na mga pangitabo. Di na naging tama. Di na Ang nagkakahitabo sa ato ang panahon. Pero kini, again, may tabo ni kay nasulat sa Mateo 24. Okay? It is Matthew 24, versikulo 6 ngadto sa versikulo 8. Sige, atong tanaw ni sa besunan. Matthew 24, versikulo 6 ug 8. Mo ni atong basihan kung ano nga nakaingon kita adunay mga kakubot. You will hear of wars and rumors of wars. Nation will rise against nation. All these are the beginning of birth pains. So, birth pains. Sinugdanan ba? Sinugdanan mo na yung magkaya. Na ako'y... Sinugdanan sa katapusan. Tapusan. Ako'y nadunggan nga nakasaksi dito sa panahon sa linog, sa pagbugo. Okay? I-describe niya kung sa kulba, kung sa kakuyaw, ang maong pangitabo, isa na. Kung mayon ba nga, ingon diri ang pulong niya siya nga, all these are the beginning of birth pains. Sa pa, kulbaan ang mga pag-ayo atong bagyo ang linog, no? Niya sa kining ladri sa Cebu, grabe ang nagrabihan taning bagyo Tino, di ba? Digod siya yung tiaw. Tiaw. Mga pangitabo. Buwan gid siya, maghatag gid siya o magbilin o dako nga damages. Ang memory, no? Ang sad memories nga. Naay mga kinabuhi na nga nakalas. nakalas. So, ikaw na, kini is just the beginning. Sa ito pa, kamo mga maminaw sa Republis, kamo mga naanay karon sa atong live streaming. Kumbaga, morning panahon, Brother Maki, alam mag-anadaan, nagigit kayo. Napag mas grabe pa. Grabe, no? Magiging prepare for the big to come. Manay ko lang the big one, no? Kaya ang pagpangandaan na yun. Kaya sa tiaw yun nga. Sa yun lang, may sunang isulyaho na to, no? Pero kung naka sa actual, Ligid na siya. ligid sa yun. Okay? So, muna din ron, apil magiging yung sunan, no?
wars, rumors of wars. Okay, nya apil pa diha ang earthquake. Maisunan. So, muna nga dili kita amay mabalaka, but instead maging maging siguro ingon ta, maging excited ta kay kung ato di makita ng mga signs, anong maging excited man ta kay ingon ta nga hapit na gid mabalik. Hadol na gid. Hadol na gid siya. Okay, so siya ito muna. Bali, kana sa? Nilis na lang. So, duha ka mga punto, beso na, no? Ang atong deliver. Ang atong i-deliver karon. Moral decay and corruption. Yes. In the world. Kunya, ikaduha. Wars, conflicts, and unrest everywhere. O, hindi siya mga kaigsunan, nga ang ginatawag nga mga timaan nga sa haduol na nga pagbalik sa ato ang manluluwas nga si Yahushua. Okay? Okay, so bilang mahatag ko sa akong parting words, no? Mga isunan, sa atong episode number 37, atong naipasize diri nga kinahanglan niya, no? Ang pagkamahadlokon sa atong amahan instead of mahadlokon sa tao. Yes. Okay? Kay kung naatay hadlok nato kay Apo Yahuwah, then mo-follow na ang atong pagka-matinumanon, pagka-obedient sa iyang mga pulong. And mga isunan, kung nakanuhog ka sa pagtuktok ni Apo Yahuwah sa iyong kasing-kasing, ayaw pagmagahi kay gitagaan tao panahon. Samtang na apay panahon, do not harden your heart. Yes. Kay maabot ang panahon nga wala na. Mapupus na ang panahon. Na gitagal, pagpasensya, pagpailog ni Apo Yahuwah, ang paghulat niya nato, mga isunan, ano na yan sa time limit. Ano na yung kinutuban? Ano na yung kinutuban. So muna nga, sampan na pa'y panahon, tawag na, isunan, pagtuo na o pagsalit, pagsampit na sa iyang tinunangalan. Labi na nga mga timaan sa pagbalik ni Yahushua, nagkakaita mo na. Tataw na yun. Tataw na. Yada Yahuwah. Yada Yahuwah. Isa ako abot nga parting words, mga kaigsunan, niini nga panahon nga ito ang naakaroon nga nagkakaitabo, dili na gid siya ingon nga normal. Na kumpara ba mo sa una nga kaingon ka nga dili man normal nga nagkakaitabo sa una kumpara karon. Kay nagkagrabe na gyud siya ang ginatawag nga dagan sa mga kalabidad. Wala ta ka-experience ang last na tong memory ang mao ang bagyong Ruping, no? Ang ban, mga bata pa kayo, kaabot ato. Pero kita nga natay kuan gamay, glance gamay ato, o sa ako po dili sa kinako kuansad kayo, nga tataw nga mo gyud siya nga na kakusog ang akong yung memory nga itatak yun ang katog yung Odette. Mo to siya grabe kay ang kaingon ko nga sa entire life nako mo gyud siya akong gikan gyud nga usa sa kusog gyud kayo nga bagyo. Og diin karon dili maningon sa hangin sad ang naigo sa kantino, pero ang tubig po nga nahimo nga naghatag og damages, grabe sa gyud. O karon mga kaigsunan, samtang ano napatay gayon, ano napatay kinabuhi, although ang panagna according sa scripture magkagrabe pag yun. Apan dili kita mabalaka. Like for example, sa ato karon kung nadungog na nimo ang kamatuoran concerning about the name, the real name of the Father and Son, which is important kayo because it matters gyud labi na sa ato ang pagtuog magsalig. O diin karon may encounter nato sa siya personally. Kung nagtinguha ta nga makasinati gyud og dako nga kalainan sa atong pagkinabuhi, sugdi na ang paggawa. Yada Yahuwah. Yada Yahuwah. Until next time. Praises kay Abba Yahuwah.
Once again, ang tingog sa sa budyong samtang magmuni-muni kita o mamanandong. kan. Yada Yehuwa Basham Sham Yehusha. Until next time, sa atong sunod nga episode, mga kaigsunan. Shabbat. Mayang gabi. Shalom. Shalom. May gabi or Mayang gabi. shalom Shalom. and layala Layan tu. tu.